Ulit na si Kristo mismo ang ninalulog kainin sa paagi ng pari. Mismo si Kristo man ang sakripisyo na sa tuong pinudulog sa Diyos Ama. Kulit kainin, iniimbitara na boss na aktibo magpartisipa dahil makipag-istoryahan o magparlakaw-lakaw sa loob ng simbahan. Paki-turn off o isilensyo ang cellphone as in katamanong man po at sa inyong mga akit. Panalig na makaistorbo sa solemnidad ng okasyon na ini. Sa mga bagong Katoliko, kamo po inaako sa banal na selebrasyon na ini. Kami na uugma sa inyong pakisumaro sa kaugmahan ng kainin mga kasalo, asin at sa ilang pamilya. Alagad, hagad po sa inyong paggalang sa banal na Eucharistia.
Kita po ang ikisumaro sa kaumaan ng Damahoy asin Ilpa. Sila po sa tuya ay pamindi, kulit asin dama ako kan sa karnero ni matrimonyo sa lautan banal ng isa. Ang mamamayin po at sa itong selebrasyon, iyo po si Reverendo Padre Ermendilis Monte, Kura Parokya Parokya kan Nuestra Señora de la Asunción, Tanaman, at pagpuon ng Santa Misa. Sa ngalan ka ng Ama, asin ka Daki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagulang ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa ito gapos. Asin sa iyong Espiritu. Mga tugang sa tuyang akoonan sa itong mga kasalan, tangalan kita kapag kanito ni Diyos na mag-celebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala kami mapuri, sa isip, sa tataramon, sa ibo, asin sa kagabayaan. Sala ko, mapuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Nanay na Birhen, sa gabos na Aneles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigpi sa kagulakunan ng Diyos. Mahirap na lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na lahing kasagkaran. Amen.
O Diyos na makakamhan na sinday kasatkoran, ang matrimonyo pinimumong banal na sakramento, tanda ang pagkamo ni Kristo sa sayang simbahan. Hinanyugaan sa mong pamibig para kay John Paul asin Nympha, sila nagtutubod asin nagsasalig sa imo, ngunyan sa imong atubang, isinusumpa nila sa ilang pagkaminootan. Ang sa ilang buhay, maginugudanay na saksi sa katunayan ng pagkaminootan na sa ilang sinumpaan sa imong altar. Puri kay Yesu Kristo ang kagulangan niya mo sa imong api, na kay mamong nabubuhay asin naghahade, kasaro ang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan at mga panahon. Amen. Iluhiya kang kataramon, magtugaw po. Sa ikot na babasahon, padapos na ipinamati ang Diyos na naglalang at sa iyang pagkamuot sa paglalang niya ang lalaki asin babae. Pinaniwan po niya ito ang enot na babasahon. Babasahon pinuno sa libro ni Genesis. Daman at taram ang katulang ng Diyos. Bakong marhay na magsulo-sulo ang tao. Magibo ako ni sa rumani ni kung kailangan niya na makakatabang sa iya. Hali sa daga, ginuno ni katulang ng Diyos ang gabos na hayo asin gabga. Daman dinala niya ang mga ide sa tao, tanganing ngaranan. Ang dininaran sa ida, iyo anapod sa ida. Kaya inaranan ng tao ang gabos na gamgam asin hayo. Alaga na isiya nakakua din sa rumani nitong kaibahan na mga katabang sa iya. Kaya pinaturo ni Diyos ang tao, asin matantoro ba ini, uminoa siya ng sarong puso, dangan isinarariya ang laman. Buminipo siya ng babae sa puso, asin dinarariya ini sa lalaki. Dangan nagsabi ang lalaki, inihanggat ang tuklang kag sakong tuklang, asin laman kag sakong laman. Aapulong siya ang babae, huli katigawa siya, hali sa lalaki. Kaya, babayaan ka lalaki ang sa iyang ama asin ina, dangan masaro sa iyang agom na babae, asin sinda, magiging saro. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. San mo responsorya, andaga, kanong ang pagkaherap ng kagurangnan. Anda ka, ano ang pagkahirap ng kagurangnan? Paladan ang banwaan na ang Diyos iyo ang kagurangnan. Banwaan na sa iyang pinili bilang pamana. Ang mga mata ng kagurangnan, yaon sa iyang mga surugoon, mga mata na pano ng pagkahirap. Anda ka, ano ang pagkahirap ng kagurangnan? Kita naghahalat sa kagurangnan, siya ang satuyang tabang ng kalasag. Sa iya nauugma ang satuyang puso, nasa sa iyang ngaran ang satuyang paglao. Anda ka, ano ang pagkahirap ng kagurangnan? Sa ikadulang babasahon, ipinapagirumdom ni San Pablo sa mga taga-Roma na ang banal na buhay ang nakakapaugmang atang sa mahal ng Diyos. Kinalimutan niya ito at ikadulang babasahon. Babasahon binunong sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tuga, huli sa pagkaherap ng Diyos, inuulitan ko kamo na idulot nito ang sa itong hawak, siring sa atang na buhay. Banal, nakakapaugma sa Diyos. Inihan sa itong marahay na pagsamba. Teka mo makibagay sa kinakana ini, kundi pag-uhulin do ang sa itong isip, tanganing mabibit nito kung ano ang kabuktan ng Diyos. Kung ano ang kabuktan ng Diyos, kung ano ang marahay, ang nakakapaugma sa iya. Ang sa itong pagkamuot ay dapat nasaginsakin sana, pauwisan nito ang maraot, asin kabuktan ang marahay. Siring sa marahay na magtulungan, magkaminuutan ka mo, asin paurogon ang kapwa kesa sa diri. Tataramon kay kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matinupang gabo sa pagudyaw ng marahay-hay.
imong Espiritu. Pagbasa ng Ebanghelyo sosok kay San Marcos. Kamurawayan sa imong katurangan. Kay itong panahon, si Jesus nagsabi, sa kapinaunan ng kinaman, ang tao giniwan ni Diyos na lalaki asing babae. Huli kayo ni babayanin lalaki ang sa iyang ama asin ina, asing masaro sa sayang agong na babae. Sindang luwa magiging saro sana. Ang pinagsaro ng Diyos dahil pagsuhayon ng tao. Mga tugang manhay ng bareta, nin sa tong kaligtasan. Pag-umaw sa imong Kristo, magtugaw po para sa humiliya. Maraming salamat po sa St. Lugos dahil ni John Paul at si Imam Ninfa. Yan ang sagapos sa lahat. Inawa nito pala ko lang honra na maging parte kan napaka-special na okasyon na ini sa buhay ng John Paul at si Ninfa. Sabot ko po ako ko nang ako igo na mga community din pali para yung ang manginotan kan okasyon na ini sa alagad nimuli na lamang sa anong na taon na pag-ibahan. And ako kong mamis gayon na okasyon na ini ang dalawang tao na nakikip ko man medyo hararo man ako kami lalo na sinda parehas na naharani sa simbahan, lalong-lalo na si Ma'am Ninfa na alas puro Domingo, kaibahan naman sa barangay Kansanangkon. Kaya yan po ako sa inyong matuwa. Ito lang po ako yung simpleng mensahe sa inyong doon. Siyempre, muna na panahon, 60% kan mga kinakasalan ang ending sa rohayan. So kaya gano'n pigdi-decider ka ano ang sikreto para dahil magsuhayan. So kan sa lokal daw may inaanak ako na pakasal na nagsuhayan ko sa daw anong intervention, daw anong advice talagang parehas na matagas. So kaya ang ending nagsinuhayan sila. Ako tayo mangyari. Kimangin pa as in John Paul. So kaya as much as possible, ngunyan sa momentong ini, napaka-importante ka mga pagilawdong na may papaabot sa inyo. Kaya nga ni Paul mo niyan, tapos sa reception at yan, siguro papataralan mo ang sentro mga makurang. Mas kasi kamuta parehas kompleto at magulang. And siyempre ang mga ninong-ninang mga mataon testimony sa inyo kung paano masurvive ang mga kalipisilan na inaatubang ka magagong. Kaya nga ni ideally, ang kinukwatang ninong-ninang dapat itong pwedeng di mo na ihemplo lalo na sa aspeto ng pagiging may agong, no? Garo ka-ironical na mapapaminom na suway sa agong. O ang kaibahan, bakong niyang agong, bakong kasal, no? So, kadyan pa sa nagkawa ka rin model na iba man ang example na tinatao sa imo. So, kaya okasyon na ini, okasyon tangaling i-bombard ang luwang ini ng magagaya ng mga kadunungan na sindiya para sa indang pagpuon bilang mag-agong hanggang sa kalapusan iyong nagdiranan. Mas sustain nila momentum kan pagkamuot na sa indang namamatay sa lambang salot. So kaya nga pinupunan ini sa paghagad mo na pang bendisyon ng mahal na Diyos. So, hinahagad ka na sa paagi lamang kan bendisyon na ini. Danay na mapabanal ang aralawin ng pag-iiniban bilang mag-agong. Bueno, duwang kataramon sana.
tiksaro ka mo. Yung gaminin yung tandaan. Para sa imo John Paul, ang sarong tatarangan na isa po kayo ng God sa relasyon mo kay Nimpa, iyo ang tiwala. Manyan, ipinagkakatiwala niya sa iyang bilog na pagkatao sa iyo. Sa iyang nakalipas, sa iyang futuro. So, ikinataon niya yan sa iyo. Ang bagayang sa imong kamot mo niyan, ang buhay ni Nimpa. Sinusurrender niya sa iyo. So, kung kaya, minuli ka, buhay niya ang tiniwala niya sa iyo. Tungkusan mo ang katalaman na tiwala. Dahil mo nang ganini paggraoton. Sa pagtikan mga babae, yan ang pinaka-importante sa relasyon. Pag nalaot na ang tiwala kang babae sa iyang karelasyon, masakilo na yan ibalik. And dahil na yan maibabalik 100%. And ulit-ulit aral daw. Yan magiging pamahawan mo, merindahan, pamagtuhan, isnakan, pamanggihan, hanggang sa pagtulog mo. Yan ang ipapagilong isusumbat sa imo, kan sa imong abo. Hanggang sa mapagal ka. And kada ako na nagsusuruhan, yan ang dahilan. Dahil nakakapagal ang lalaki sa mga sinusumbat sa iyakan babae. Ninulita, igwaman basihan. Ninulita, linaot niya, enot sa gabos ang tiwala na itinao sa iyakan sa iyang ako. And may rason ang babae kung paano ta siring-sinda ka yan. Ta ang itinatao ninda, pag nagpapakasal sa imo, buhay ninda. Kasaro-saro yung buhay. Imagine, marami na magaling tulong buhay. Okay, sa enot, nag-fail. Ang kakasasagot, okay. Sasalo ang buhay ka. Kaya dyan po, pakatandaan mo ang tadaramon na tiwala. Ingatan mo ng ganyan. Karoon sarong laro na made of bricks. No, na magayon si wall. Kaya lang, naghipo ka rin sa mga bagay na nakaraot kang wall, masakit ka na ibalik yan. Habang pipipix mo yan, dawa ng imuha mo, napalitan si mga narumpag na bricks. Anong gigibon ka na kung mababae? Tatanggalon na yan, gagabaon na yan. Kaya masakit ng ibalik ang nawawala, ang nararaot na tiwala. So, yan po. Yan na sarong katarang. Kapuan mo yan, itao mo lang God ay sa imong 100% na buhay man sa imong akong na sinimpa na ino-offer ang bilog niyang buhay sa sarong buhay para sa iyo. So, make sure na gabos na ali-ali mo sa buhay. Kung pwede mayo ka ng sikreto. So, ipaabot mo sa iyo. Mga plano mo, kaisipan mo, ano si aldaw mo, ano mga nangyari sa mga namit mo, sa iyong kamaraluhan. So, very particular ang babae sa mga detalye. No? Kaya nga yung pag-uulit mo, pag hiniling niya ang dalawan mo, mababasa niya tulos kung may ginibo kang bakong tama. Ang parong mo, tanda na maray kan babae. Kung mag-ulit ka ng mga ibang parong ka, okay lang itong parong ka, no? Sa pagsakripisyo para sa iyo, ikaw man niya yan. Pero kung ang parong mo, iba, ay dayan nakakaligtas sa babae. Ang mga babae, iba kayo itong instinct, no? Na dapat ay paninda araw, na may ginigibo ka, na mamatay din na iyan dyan po. And pag ulit mo ipapamati yan sa iyo, na ikaw ka ng ginigong bakong mahal. Dahil ka tinatakot dyan po, ha? Kung bigyan na dyan po yan kan natura, kan mabahay. No?
pagtiwala. Kung may sarang bagay na gusto kong tandaan mo araw-araw, yun pagtiwala. No? Dahil kung pagkauto ng tiwala sa inyo, okay. So, ika naman din pa para makabalisman si John Paul. Ano man ang sarang bagay para mag-work man sa inyong married life na dapat mag-permit ng basan. Yan po ang inaabot na respect. Respect. So, sa mga lalaki, ako lalaki mo, sarang bagay na pwedeng magdala sa muya na maging unreasonable or maging violente na sarang lalaki, yan pong namamatit niya na siya disrespectful. Lalo-lalo na sa parte kan mag-agong. Ang pinaka-worst na pwedeng gibuhan kan agong na babae sa iyang lalaki to show disrespect. Kung ipasuko mo siya sa tubangan kan iba. Lalo na sa mga amigo niya. Pag may di na siya mga barkada katrabaho sa inyong harong, di pa hindi mo kung paano mo nire-respeto sa inyong harong. Kung may hinanakit ka, may dahil kauyon, dahil pang panigin habang yawan sa iyong mga bisita. Pag mayroon na sa kamo siya kaulayan, dahil ko daw gusto dahil po, itong inibo mo sa bago. So, ano kayo na tama? Bako na sa tutangan ka naman. Lalo-lalo na nimpa sa imong pamilya, sa side mo. Dahil mo pagtinta si John Paul na ikaw yung maraot na ugali sa inyo. Ika ang enot na maproteger sa iya sa imong pamilya. Tatlong na yung hulita, pamilya mo na siya. Ang pamilya baga nagpipinateheran, nagtitinabangan, dahil nagpipinakaraotan. Kung ikaw mismo ang enot na maraot, John Paul sa iyong pamilya, pasensya na lang, maabot ang punto na yan ang magiging kapinunan ka sa iyong pag-iiwan. So kaya pakatandaan mo. So dawa nga ni igwanan yung dinibong pakumarhay sa iyo. Dahil mo pag kung pwede sana, kung kaya pa man sana, kung okay pa man. So, dahil na mo nakapag-istorya sa iyong pamilya. Bako yan ang nagsisikreto ka sa inyo. Tapuan mo niyan ang pinakamahalaga sa inyo na iyon sa inyong relasyon bilang mag-aro. Pangagawa ng sana sila. Okay lang sa pamilya niya dyan kung maintindihan niya, nahalik siya naman. Kung may bini mo siyang sala, kung masumbong ka, bako kimama mo sa kakipapa. Magsumbong ka, duman ki Papa, si Mama ni John Paul o sa iyang mga tugan. So, iyan ang magayon. Yung sabihin, nire-respeto mo. Dahil kung pinapasubok sa pamilya mo, ang sa iyong mga. Ang pinakamakalas ko, kasi yung pinaka-worst na gawin yung disrespect kay along na babae, tapos ayang along na lalaki, yun po ang ipag-chismis niya ng sayang akong lalaki. Na karabagaan akong mong lalaki, sa matakan sa inyo kailiba sa trabaho, maaning sekreto, nagiging siyang katawa-tawa sa tubangan na sa mga katrabaho. Dahil araw-araw na hindaan kaluyahan kan sa imong ako. Nakakamundo, ito rin mga agong na babae na araw kayo. Ang paboritong isismis ang sa ilang agong na lalaki. Habang lain kayo. So, napaka raro na gawin in disrespect yan para sa inyo. Ano ang sabi ni Kristo sa Biblia, sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso? Ang kasal, ang model kayan, si Kristo as inansayang simbahan. Si Kristo yan pangayo. So, kamuman, ang payokan pamilya, si John Paul. So, kaya, pirmi mong bigbilon iyan. Kaya nga ni, paglakan belo at siyan, sa inalakan belo, sa ikinakabit. Sa habaga ni John Paul,
bakong sa payo, sa pasiling sa payo kan nobya. Tinatahugan ng payo kan nobya. Nagsisimbolisa na ang nobya sosok sa plano ni Diyos. No? So, yaw sa irarong pagpangangataman kan nobya. Araw ni Kristo, siya sa tong payo, kita sa iyang hawa. Kaya mo niya sa pamilyang pupundaro ninyo, dyan po ikaan payo, magmimpa ikaan hawa. Atamanan mo ang hawak mo na sinimpa kasi nasa ito magiging mga akit, susunodin mo ang payo kan sa iyong pamilya na iyo si John Paul. Kaya napaka-crucial kan role kan sarong ama. Masakit ko kung payo yung inot na may problema. Okay? So, kung ang payo, ang mga pamilya, inot sa gabos, no? Harayo sa Diyos, no? Dahil ka mag-expect na ang pamilya na magiging harani sa Diyos. No? Dahil ka ang driver, yan sa iyong mga pera. Kung pasahin ka, masulod sa imong pamilya. Lang sakit, kung ikang payo, yung inot na kontrabida sa mga bagay na marhay, sa mga bagay na banal. Nakakamundo ng kadakol kita mga pamilya na araw ka yan. Kaya, hindi mo ka ang mga klase ng pamilya ta. So, kung titignan mo, kulang na marhay. So, kaya, dyan po pinapagawin ng mga kaya. So, lang ngayon ng pamilya yun ang enot na nag-iinisya ng mga gawing marhay sa pamilya. Mas na magsirin ba kita sa Domingo? Gayon pagkaroon na kakagirado. Bako na ang mga amang, pero ginugulog na kalinting na baliktad pagkaroon na sa simbahan o pagsa sa Diyos. So, nagdayon na ako ng kamayong enot na uy, patawain na daw yan. Dikit na bagay, nagiliwan sa inyong tuga, kung sa itong kasari. Hindi, dapat pala ko na. Kung doon na dapat pala karang, nang gayon dyan po kung ika-alihan sa inyo. Makanoson, kung napayukan pamilyang inot na para padapula ng mga bagay na issue o mga saralit na issue na sa inyong may kontrol sa buhay. So, kaya dapat ang padre pamilya namin nasa right mind. Nasa right mind. So, kaya ang sobrang pagbibisyo, nakakaraot yan sa pamilya. Dapat kinayaan sa bisyo, nawawala yun sa right mind. So, kapag basta-basta ang pag-aaral, na po ng responsibilidad. So, ang naman ito, na pinag-design ng Diyos ang pamilya para sa dalawang purpose. Procreation, para magpadalos ang lahit ng tao. Pangalawa, may kapartner po yan, makusa na magpalaaki. Kundi ang pangalawa, education. Tukduan ang mga aki na ipagkakatiwala ng Diyos sa inyo na manging mga marahal na Kristiyan. So, good luck sa inyo, ha? Dahil parang kamo napapatras. May oras pa. So, kaya. Kanahiling ko man kung paano ba mo mabuhay. Alam ko man na makaray ka mo. Tao na. Kaya ako nagkaugma sa inyong duwa. So, dahil nung hintay ka lusin ka, dahil sila mag-prostrate. So, kung di padalas na ma-inspira ninyo, maging ka mong modelong pamilya. Kasi ito ang mga lugar. Example, nasimanding pa. Ngunyan, bukat ko, arali na ako sa simbahan. Ngunyan, nag-bless na ang sa inyo pagkakanood ng mas lalo na mag-ralong, nasimagmanihan sa inyo mga buhay sa mga Diyos na pagtao, kaligalo ng pagkamot sa simbahan. Isusunod po niya po ang dito ng pagkasal. Inaapulan po ang aming sponsor na suluan ng kandila. Ang kandila simbolo ni Kristo. Ang ilaw na magkakauniniwanan sa paglakaw sa kinakano na may kabanalan at sipagkamo.
Lugod si Kristo, ang kapulanan nato, dahil na maging sentro kan buhay. Inaakudan na po ang mga magurang ninyong asilina na matindog sa palibot kan karasal. John Paul Asinimpa. Si Bagolindo, ang mga minasunod na ako. Ika-nimpa, nabalik ka sa sarili mong kabutan, tanganing kauman sa inyong buhay sa pagkamuot, asin sa paglingkod sa inyong agong. Opo, Padre. Ika-man John Paul, nabalik ka sa sarili mong kabutan, tanganing kauman sa inyong buhay sa pagkamuot, asin sa paglingkod sa inyong agong. Opo, Padre. Handang kamo, John Paul Asinimpan, sa pagkataman ng mga aki na itataw kasi ipagkakatiwala ng Diyos sa Indo, maging mga marahay na Kristiyano. Opo, Padre. Opo, Father. Mantambot ka mo makain na kuman, magkaputan talian sa inyong mga kamot, asin ipahayag nyo sa inyong pagmaot sa tubang ng Diyos asin sa iyang simbahan. Ikanin pa, inaako mo si John Paul na oy mo niyan, na maging tunay mong agong, sosok sa pinagbobot, kan banal na simbahan na ina niya ito. Opo, inaako ko po. Bot mo na ka maging tunay ng agong. Opo, Father. Inaako mo siya na maging tunay mong agong. Opo, inaako ko po. So, ikaman John Paul, dapat kasing kusok, kasing kumpinsido. Inaako mo si Mang Nimpa na ulitin mo niya na maging tunay mong agong, sosok sa pinagbobot kang banal na simbahan ina niya ito. Opo, inaako ko po, Father. Kumpinsido. Bot mo na maging tunay ng agong. Opo, Father. Inaako mo siyang tunay mong agong. Opo, inaako ko po. Prayer of commitment, sabay po kamo. Kagwanan, warasan sa mo, na kaming luwa, maging sa mong puso, asin sa mong bara, ununan, asin sa tupaman, sa karahayan, asin sa kasakitan, sa kayamanan, asin sa lupaw, sa kailangan, asin sa ginawa, sa kod na kaming magana. Sa kapangyarihan ng banal na simbahan, saksiyan ka po na uyariti, pinabalik ko na sin binibindisyonan ko ang matrimonio na sa inyong inako, sa ngalan ka naman, Aki Espiritu Santo. Amen. Okay, so bukas naman ako sa tuyang bibindisyonan ang sa inyong aras, asin. Ang tawag sa to, iyak sa ngalan ng kagurangan, Nalagyan na namin ang sindata. mamipit kita, medisyon katulangnan ang sa inyong mga salukuan na si John Paul Asinimpa, tawisinda ni makapanigong kabuhayan nilang kapunan kanyang aras. Sa pagkamit kita kailan, makapanagulin ang buhay na lenta sa kolan, kuling Kristo na sa mga kaburangnan. Amen. Benedisyon man kaburangnan ng mga singsing, tanganin ang sa inyong mga salukuan na si John Paul Asinimpa na magamit kaini, mabuhay sa liputok na pagkaminoonan, asin malahay na pagpasinunod-sunodan, kuling Kristo sa mga kaburangnan. Amen. Sa John Paul, Asinimpa, magpatinauhan ka mo kan singsing. Ni, gamitin yung singsing bilang tanda at sa kuyang pagkalat sa inyo. Sa ngalan ng Ama, asin kang aking Espiritu Santo. Inaako ko. Noy. Noy. Gamita inisisig bilang tanda sa kong pagkawad sa inyo. Sa kanan ka naman, asin ka namin, asin ka ng Espiritu Santo. Inaako. Pero pala yung kasal-kasalan.
Sa dua pong kamot, sa John Paul, ining aras, simbolo ka ng biyaya as in responsibilidad mundo. So gabos na biyaya, ate sa Diyos, itataw sa mundo, kaya not sa imong John Paul. So kaya ang responsibilidad mo, magmahigos, nangalimas na ko na biyaya ang nakamtan mo, as in itataw mo yan para makaulay na isang ay nasa imong kami. So ikaw naman yun pa, kakinig sa imo, gamiton ang mga biyaya ini para sa kakalahay ng kami. May tinatao ko sa iyo tanda may sapuyang pakikot para sa iyong karahan. Sa lang na pasikang aking pasikang Espiritu. Inaako. Okay, now ako po i-presenta sa inyo, magagawin na sila, manaling atas. So po naman yan, nakakulog na ako sa inyo si Mrs. Jan Cortina. Matibo po ang lubos. At siya na po pinituan. Pag-ibig niya rin yung bagong banal na simbahan na sa mga bagong pinasal na nagpapagirundong sa satuya ang pagkani sa Roon ni Cristo sa iyong simbahan. Ang simbahan po, pagrangan, hinanyagaan sa mga pamilya. Kawalan pinagbagaan sa mga kapitid. Ang banal na simbahan na nakakalapok sa bilog ng Minakban. Ang mga obispo at kapadayan. Ang mga namamayo sa itong kanumaan. Ipamigay niya ko sa kalurangan. Ang mga dukha asin mga nagigala. Ang mga nagtitios asin nasa kasakitan. Ipamigay niya ko sa kalurangan. Pagrangan, hinanyagaan sa mga pamilya. Si John Paul, asin Nipa, tanari magkami utang sa kulpaman. Ipamigay niya ko sa kalurangan. Pagrangan, hinanyagaan sa mga pamilya. Nainikay sinda sa karaptan, pag-ianmon ang kagabatan, pagsugon sa mga kasakitan. Ipamigay niya ko sa kalurangan. Pagrangan, hinanyagaan sa mga pamilya. Nabuhayan at biyaya ang sakramento ng pagkasal sa gabos ng mga karagong na uyabigli. Ipamigay niya ko sa kalurangan. Kagulatan, hinanyagaan sa mga pamilya. Diyos na makakamhan na siya'y kasagparan. Kaya lakinig sa iyong mga suruan. Warasan sa iyong ang grasya na magtanay sa iyo. Pagkatapos ng sa iyong pagkabuhay, hindi sa daga. Tawan sa iyong ang katapusan na kaumahan sa langit. Kaya ba sa iyong mga aki, asin ang gawas na namumot sa iyong ulit ni Kristo sa mga kagulangan. Amen. Magtugaw po para sa pagdulog. Inaatulan ko ang mga sponsors, paglaag ng video. Siring kay Jesucristo, ang pamayong ng simbahan, ang esposo, iyuman at panyo, ang esposa. Sa paglaag ng video sa esposa, nagpapapiundong ang sa iyang kagalingan para sa iyang esposo.
paglaang kankor. Ang hugis 8:4 nagsisimbolo kan pagtinabangan ng responsibilidad ising katungdan ng luwa sa pagpamilya asin sa pagiging saro na pwedeng pagsuwayong hindi sa pinakan. Ang Diyos sana ang may kapangyarihan na sila pagsuwayo. Paglaang ng ibon, simbolo at pamamotan na maging makulor ang buhay nilang pamilya. Sa pagsunod sa kabutan ng Diyos, nadalay sila pagkamionan sa paglingkod, pagpamili, asin sa mga marhay na gawi. Lugod na mitmindo ang makulor na buhay, kaiba ang mahal ng Diyos. Magpamili ka mo, maringan sa ko, sa iyong mga inatang indo, magkanigong ako ang Diyos na sa toong kagurangan. Lugod sa kanan, asang sa iyong mga kamot, para sa kumawan sa iyong marwayan sa iyong aral, para man sa pinapagyato sa nagilong niyang kanal na simbahan. Kagurangan, ako ang sa mong dolot, wali kayong bagong kinasal na si John Paul at si Nympha, na ang wakan mo sinda, inaataman mo sinda. Kaya sila pinagsalo mo sa sakramento ni matrimonyo. Bedo siniyang gabos na andam sila pagkabuhay, uli kay Kristo sa mga kagurangan. Mahal kagurangan, mapa sa Indo, Asin sa iyong Espiritu, itaas ang mga puso. itaas nila sa kagurangan. Magpasalamat kayo sa Diyos na sa toong kagurangan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, na danay asin yung sansain. Magpasalamat kami sa iyong kagurangan, banal na Ama, Diyos na makapamuhan na rin kasagparan, puri kay Kristo na sa mga kagurangan. Ang tao na mo asin dinalang mo, ngaling makamtanian sa iyong Diyos na nabuhay. Nasasabotan minan pagkamot ni mag-agong tandahin sa iyong Diyos noon na pagkamot. Pagkamot ang hinikanan ng tao, pagkamot ang sa iyong buhay ni sa daga, pagkamot man ang sa iyong kaugmahan sa langit. Ang pagkaminoodan ng lalaki asin babae, pinapabanal sa sakramento ni matrimonyo, asin nagiging palalingan kan sa iyong pagkamot na dahil katapusan. Kaya kayo kan mga angeles, asin kan gabos na santos, naglulugyaw kami kan sa imong kamurawayan, sa rongtingog na nag-aawi. Kagurangan, ikaniniran banal, gurabo din gabos na kabanalan. Kaya ang mga atang namimigay kami, pabanalakan ang buwan ka sa iyong Espiritu, tanganing para sa mo, maging hawa kasing dugo, kan sa mo ang kagurangan na si Yesu Cristo. Kan siya sa lugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagko sa tinapay, asin pagpasalamat dinaakini, dangan itinao, sa iyang mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamagabos asin magkakan kaini. Kaini iyon sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siringman pagpamanggi pagkakaniyanan kan kalis, kiraray magpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamagabos asin mag-inom kaini. Kaini ang kalis kan sa kuyang dugo. Kan baggo asin nanay nagtipan, napapagulosan para sa Indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalanan.
Inipag-ibo ko ninyo sa pagrumdong sa sako. Misteryo at pagkabot. Sa iyong pagkagalaan, sa iyong pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong pagkagrangan, kang tinapay ng buhay, asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagtani ko kung napagkatubang asin maglingkod sa imo, asin naging mahera kaming nag-aaram, na kaming nagpapaginabang ang hawak asin dugo ni Kristo, pagsalaloon ka Espiritu Santo. Giramdamang kagrangan sa iyong simbahan na nakalapok sa bilog ng ginaban. Tangaling malubos mo siya sa pagkamuot, kailangan sa mong Papa si Francisco, asin sa mga obispo si Rex Andrew, asin kanilabos ng klero. Siringman, ginagawa sa imong pagkaherakan sa mga tugang na nagturo sa paglaok at pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga galan. Daman ako sila sa liwanag at sa imong nalawon. Kaya raki kami gabos na namiti kami, tanganin kay Maria Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang agong, kan mga banal na apostoles sa gabos na santos, na may tuba na mapagayagaya sa imo. Magkanilong maging kaheras, kan buhay na daing kasagporan, mag-umaw, asin magpanguraway sa imo siringman, huli sa aking mong sa Hesus Kristo. Huli sa iya, asin kay maniya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ang Espiritu Santo, ang gabos na kagalaman asin kamarawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Asin hari kami ipagdarahas sa sugod, kundi agawa kami sa malahat. Ang tugang pangajin niya ito si John Paul si Nympha, sinda na balibig sa altar ng Diyos sa pagpuot ng sa ilang buhay bilang magagong. Magkani na sinda sa dalisay na pagkamingawatan. Banal na Ama, ang tao rin na lang kaway sa imo, ang lalaki at babae sa imong pinapatagong, tamaring mo ito sa ilang misyon, digdi sa ibabaw ng daga. Maugaya na Ama, tamani kapahayag mo sa imong pagkamot. Ang pagkasaro ni mag-agong, dili mo mong panalmingan, kahit magigipagtipan mo sa imong banwaan. Sa sakramento ni matrimonyo, ang pagkasaro ni lalaki at ni babae, tanda ang pagkasaro ni Kristo sa iyang simbahan. Kagulang ng bendisyon ni si John Paul si Nympha, ngunyan silang mapuon ka sa ilang buhay bilang magagong. Warasan sa edad, balaon sa imong pagkamot, tanganin sila maging saro sa puso asin kala, maging sa sinagatunay na yaon sa inda, tabangin sila makatugla sa bagong pamilya, tawag sila ng mga aki na mabubuhay sa pagkalakula sa liwanag kan sa imong ebanghelyo.
Bendisiniman kagurangan si Nympha, giwal siyang marahay na ako kasi marahay na inaning pamilya. May board na namumosa sa iyang agaw na si John Paul, inaatama na si Ninong sa iyang tanong, mabuot, matinios, kasi banal. Bendisiniman si John Paul, giwal siyang marahay na ako kasi marahay na ama ng pamilya. Namumosa sa iyang agaw na si Nympha, nagmamalasaki sa mga kaipuhan kan pamilya. May Diyos asin mabuot, matinios asin makiyos. Kagurangan sin tanduan na inugon na magtulog sa imo, asin danay na mag-ako kan banal na komunyon, tananing mapasin danay kasagkuran na kaupmangan duman sa kamalawayan. Hinahagan mini, huliging Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Yesu Kristo ang kagurangan, ikaw na nagsabi sa imong mga apostoles, kagalinongan mo inawalat ko sa inyo, at sa mong kagalinongan itinatao ko sa inyo. Harit ang kilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtugod kag sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkabulan niyo, sosog sa imong kabutan, ikaw na nabubuhay asin naghahatid sa kapanahonan kag mga panahon. Amen. Ang kagalinongan ng kaburangan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Pagpaginawan po kita, ang tanda ng Espiritu. Namamatan ko mga tugang uya si Kristo at Cordero man Diyos, alagpapara at mga kasalan kang ginaban. Palaalan kitang mga inaalok sa pagpakinabang kay ning Cordero Kabrabahan. Ako malino, kasos sa kuya naon, alaban ko na masana, asin sa tukala, mga
Eklesiya, tanganin kami magkasalaro asin makisumaro sa imo. Tinagsaro mo si John Paul asin Nympha sa sakramento ni matrimonyo, asin sa pag-ako kan hawak asin dugo. Pagsalaro aman sina sa derisay asin kanina pagkami na otan, uli kay Kristo sa mga kagrangan. Amen. Namutan ka mga kinasal, ngunyan tayo na ako nanindoan ka na ng sakramento ni matrimonyo, anhulit ko sa Indo, magkaminootan ka mo sa gabos na aldaw, sagkod sa katapusan. Ikanin pa, kamutan man sa imong agong, luguri ka maging maray na esposa. Magkanay ka sa pagtubod, sa pagkamot asin kabananan. Ikaman John Paul, kamutan man sa imong agong na si Nympha, araw mo si Kristo na danay na namuol sa iyang simbahan. Pakidamayan mo siya sa banal na pagkatakot sa Diyos. Ang kabulangan, mga sa Indo, Si Jesus sa imo, Espiritu. nakukuhan mo kayo sa pagbindisyon. Bindisyonan ka mo ng Diyos sa pagsikat sa iyang kalaramon. Amen. Magdanay ka mo sa liputo kasi nalisay na pagkaminootan. Amen. Pagkumawag ka mo sa inyong mga aki. Asin ang pagkakamot na ipapalindo sa inyo mabagsalugon na rin yung sukol. Amen. Ang katulinong ng Kristo magdanay ka sa inyong puso asin halong. Amen. Magtabang malugod ka mo sa nangangaipo asin mahapa sa ikang kondisyon na tugan ni Diyos sa mga mahirapan. Amen. Bendisyonin ka mo sa inyong mga tipo, dahil pagkurasan mga kaadikan, dahil malugod kang malagalag sa mga bagay na kinabanan, kundi hanapon ng kayamanan na natatagama sa inyo sa langit. Amen. Iwaras ko sa inyo, ng kagulangan ang parahay na pagkabuhay, asin pakatapos ng dalisay na paglingkod sa iyong kahalaligid sa dagat na kinabanan, hanapon ang kayamanan na natatagama sa inyo sa langit. Amen. Asin bendisyonan lugod ka mo ng Diyos na makakamhan, Ama, Anak, Padre ni Espiritu Santo. Amen. So, tapos na po, kasal, ang bisa, lakaw pa mo sa katuninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Isisira tayo